Ngayon, nagsagawa ang Rusya ng walang kapantay na probokasyong militar laban sa Europa at agad nangawagan ng diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko na suriin lahat ng bomb shelter sa bansa. Ngayong araw, Hulyo 15, pinaangat ng Poland ang kanilang mga fighter jet at na-intercept ang dalawang Russian Su-30 mga fighter jet na pandigma na dumating direkta mula sa Kaliningrad. Manmanan ba ang mga pagsasanay ng Poland sa air defense? Ibig sabihin, hindi ito spy plane, hindi rin transport plane, kundi dalawang mabibigat na Su-30 SM-2. Hindi ito isang beses lang, dahil noong isang araw lang ay na-intercept din ng Polish ang Russian Il-20 at sa buong Europa ngayon ay may hindi magandang nangyayari. Diretsahan ng binabanggit ng Alemanya ang mga bansang nanganganib sa agresyon ng Russia. Nanawagan din ang Britanya na mag-imbak ng pagkain. Sa Lithuania, may pila sa military recruitment offices. Si Lukashenko ay nagpamalakihang inspeksyon ng mga bomb shelter matapos iginiit ni Vladimir Putin na sumali siya sa digmaan. Mukhang may inihanda ang Russia sa kanlurang bahagi. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung ano ang kwento tungkol sa Su-30 sa ibabaw ng Poland at bakit hindi ito aksidente. Totoo bang pinipilit si Lukashenko sumali sa digmaan at ano ang ibig sabihin ng issue sa bomb shelter? Bakit nga ba sabay-sabay naghahanda ang buong Europa sa pinakamasama? Ako si Alexei Pechi. Bago natin pag-usapan ng paksa, hinihiling ko mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta. Sige, simulan natin sa balita ngayon tungkol sa Su-30 fighter jets sa himpapawid ng Poland. Ano talaga ang nangyari based sa totoong pangyayari? Inulat ni Ministro ng Depensa ng Poland, Władysław Kosiniak-Kamysz, na noong Hulyo 15, dalawang Russian Su-30 SM-2 fighter jets mula Kaliningrad ang lumapit sa lugar ng military exercise ng Poland para sa air defense at koordinasyon ng kanilang air defense system. Narito ang pahayag ng ministro. Poland. Kaugnay nito, nagpalipad kami ng isa pang pares ng aming mga eroplano mula Malbork na siyang humarang sa dalawang Russian Su-30 SM fighter jets. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ito mahalaga at hindi aksidente. Tinawag ito ni Ministro ng Depensa ng Poland na si Kosiniak-Kamysz na agresibong pagmamanman. Ibig sabihin, sinadya talaga ng mga Ruso na magmased kung paano nagsasanay ang mga Polish sa kanilang air defense system. Ginawa pa nila ito ng lantaran at hayagan. Ibig sabihin, ito ay reconnaissance by force. Tinitingnan nila kung gaano kabilis tutugon ang depensa ng Poland. Tingnan kung paano gumagana ang mga kagamitan nila at kunin ang air defense parameters. Ginawa ito ng mga Ruso gamit ang dalawang Su-30 na pangdigma. Ito ay malinaw na pagpapakita ng lakas at garapal na kilos na parang sinasabi nilang, tingnan nyo, lumilipad kami rito, anong magagawa nyo? Hindi pumasok mismo ang mga eroplanong Ruso sa himpapawid ng Poland. Nasa neutral na tubig lang sila ng Baltic Sea. Pero lumapit sila ng delikadong malapit sa Poland. Formal, hindi ito paglabag. Pero sa totoo lang, isa itong provokasyon. Ang layunin ay pukawin ang mga Polish fighter jets at aviation. Sinubukan ng reaksyon at nagkaroon nga. Bukod sa pares ng mga eroplano ng Poland, may nag-respond ring pares ng mga Swedish na fighter jet sa Baltic. Sinamahan pa ang mga Su-30. Ibig sabihin sa dalawang Russian na eroplano, hindi bababa sa 4 na eroplano ng NATO ang pinalipad. Ang kalangitan sa Baltic ay naging larangan ng matinding tensyon. Uulitin ko, hindi lang ito minsan nangyari, kundi naging sistema na. Noong nakaraang araw, Hulyo 14, isang pares ng Polish na fighter jets ang humarang sa isang Russian na reconnaissance plane na Il-20 sa parehong Baltic. Mga 30 kilometro mula sa lungsod ng Uzbekistan. Noong Abril, dalawang Russian fighter jets ang nagsagawa ng mapanganib na pagharang sa British reconnaissance plane na rivet joint sa Black Sea. Doon, muntik nang magbanggaan at ang eroplano ay talagang walang armas. Araw-araw sinusubok ng Russia ang nerbiyos at reaksyon ng NATO sa buong perimetro nito at nababasa naman ng NATO ang mga senyas na ito. Siyempre, may dahilan ito. Paalela, binago na ng Hilagang Atlantikong Alyansa ang balangkas ng misyong Baltic nito. Kung dati simpleng pagtukoy at pagsubaybay sa mga eroplanong Ruso, ngayon ay binigyan na ang misyon ng ganap na katayuan bilang depensa sa himpapawid.
Pinayagan na rin ang fighter jet na sirain ang target kung malinaw na tina-target ang teritoryo nila. Ramdam mo ba ang pagkakaiba? Mula pagmamasid, nagsimula na silang magpabagsak. Ang ikalawang bahagi na episode ay tungkol sa diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko. Ngayon, malinaw na inihahanda ng Kremlin si Lukashenko para sumali sa digmaan. Ito ang pangunahing balita. Sa Belarus, nagsimula na sila ng malawakang inspeksyon ng mga bomb shelter. At ayon sa datos ng proyektong Belbelpol, pinaigting doon ang mga gawain para sa inventaryo, pagkukumpuni at modernisasyon ng mga pasilidad na pangprotekta ng depensang sibil. Ganito ang mga numero. Noong Pebrero hanggang Abril, nagtapos ang mga inspeksyon sa paglalabas ng 66 na kautusan para itama ang mga paglabag. 11 na opisyal ang pinanagot at mula sa simula ng taong ito, 43 bomb shelter na ang naibalik sa buong bansa. Sinabi ng mga analista ng Belbelpol na ang mga inspeksyong ito ay ginagawa sa isang espesipikong kontekstong militar pampolitika. Sige, hayaan ninyong isalin ko mula sa formal na wika papunta sa mas madaling maintindihan ng tao. Kapag ang gobyerno bigla, nilalagay ko sa panipi ang bigla na parang walang dahilan ay nagsisimulang magmadaling ayusin at pagandahin ang mga bomb shelter. Ibig sabihin, seryosong iniisip ng gobyerno na posibleng tamaan sila ng bomba o drone sa hinaharap. Saan pa ba manggagaling ang mga drone papuntang Belarus? Tama, mula sa Ukraine. Kung sasali ang Minsk sa digmaan, nangangahulugang inihanda ni Lukashenko ang kanyang mamamayan sa posibleng mangyari. Sa posibilidad na maging target ang bansa at nangyayari ang lahat ng ito, nakapansin-pansin kasabay ng tuloy-tuloy na mga hakbang sa mobilisasyon at mga pagsasanay militar. Paalala lang, noong Hunyo ay literal na nagsagawa ng mga pagsasanay ang Belarusian Ministry of Defense sa Grodno Region na direktang katabi ng Poland at Lithuania. Doon nila nag-ensayo ng mobilisasyon ng mamamayan at transportasyon at sinuri ang record ng libu-libong sundalo, parang totoong paghahanda na ito. Paghahanda para sa mas malaking bagay. Ngayon, bakit nangyayari ito? Narito ang mahalagang punto. Paalala mula sa Wall Street Journal sources. Noong 2026, biglang pinatindi ni Vladimir Putin ang presyon kay Lukashenko. Iginigiit ng Moscow ang aktibong pakikilahok ng Minsk sa digmaan laban sa Ukraine. Gusto ng Kremlin na gamitin ang teritoryo ng Belarus para sa mga pag-atake ng drone laban sa Ukraine at magbukas ng bagong front mula sa hilaga. Kung tatanggihan, nagbabanta silang magdigma. Si Lukashenko ay mawawalan ng pinansyal na suporta. Sa madaling salita, nagbabanta silang putulin ang pera. Klasikong Kremlin na pananakot ito, sa totoo lang. Either makikidigma ka o mawawalan ka ng pera. At mukhang totoong natatakot si Lukashenko. Hindi si Vladimir Putin ang labis niyang kinatatakutan, kundi ang mga posibleng resulta nito. Si Lukashenko ay nagmamanobra at nagpapalipas ng oras habang inaayos din ang bomb shelter. Alam niya na kapag sumuko siya at pinapasok sa kanyang teritoryo ang mga drone at sundalong Ruso, siguradong tatamaan ng sagot ng Ukraine ang Belarus. At si Lukashenko ay naabisuhan na sa kanyang teritoryo ay may nakatakdang 500 na estratehikong target na sa unang minuto pa lang ng pag-atake ay tatamaan ng mga long-range na drone ng Ukraine. Alam niyang masusunog agad ang kanyang mga refinery ng langis sa unang gabi. Naiintindihan niyang walang matitira sa Belarus. Kita niya ng malinaw ang nangyayari sa Russia. Sina Macron at Zelensky ay nagbabala na rin sa posibleng pagkaladkad ng Minsk sa digmaan. Noong Mayo, personal na tumawag si Macron kay Lukashenko at nagbabala sa mga epekto. Ayon kay Zelensky, may impormasyon ng Kyiv sa usapan ng Moscow at Minsk at iginiit niyang baklasin ang mga relay transmitter ng Russia sa Belarus. Ito ang ginagamit na gabay sa attack drone papuntang Ukraine. Sa kasamaang palad, ayon sa mga pahayag ng militar ng Ukraine, mukhang muling pinaandar ni Lukashenko sa teritoryo ng Belarus ang mga nasabing relay transmitter na tumutulong sa mga Russian drone na maghanap ng mga target sa mga mapayapang lungsod ng Ukraine. Ngayon, ang ikatlong bahagi, ang Su-30 na eroplano sa himpapawid ng Poland at bomb shelter sa Belarus ay hindi magkakahiwalay na balita kundi bahagi ng mas malaking larawan. Sabay-sabay naghahanda ang Europa para sa posibleng sagupaan laban sa Russia. Ito ang pinakakapansin-pansin. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Hayagang tinawag ni Kanselier Friedrich Merz ng Alemanya ang Russia bilang direktang banta sa Europa
at nagsasalita siya tungkol sa kung aling mga bansa nanganganib sa bagong agresyon ng Russia. At ayon kay Friedrich Merz, ang mga susunod na maaaring tamaan ng Russia ay ang mga bansang Baltiko at Moldova. Bilyon-bilyong euro ang ginagastos ng Alemanya para palakasin ang armas dahil sa banta ng Russia ayon kay Friedrich Merz. Sunod ang Britanya, nakapansin-pansin dahil naghahanda ang mga otoridad na ikreate ng mga tao na mag-imbak ng pagkain at pangunahing pangangailangan sakaling may krisis. Gaya nga intindihan ninyo, kapag ang isa sa mga pangunahing bansa sa Europa ay nagsimulang magpayo sa kanilang mga mamamayan na mag-imbak sa kanilang mga tahanan, hindi ito tungkol sa panahon, kundi ito ay paghahanda para sa isang seryosong bagay. Sunod naman ang Lithuania. Ayon sa ulat ng autoridad, nagkaroon ng pila sa military recruitment offices. Ang mga tao mismo ang nagre-rehistro at nagtatanong tungkol sa mobilisasyon sa mga recruitment offices. Nasa unang linya mismo ang Lithuania. Kaangganan nito ang Kaliningrad at Belarus, at dito dumadaan ang tinatawag na Suwalki Corridor. Ito ang pinakamakitid at pinakamahinang bahagi ng buong North Atlantic Alliance. Dagdag pa, may ulat na naghahanda ang Russia ng lokal na operasyon laban sa Lithuania. Maaring magsagawa ng provokasyon gamit ang Ukrainian na drone para pag-awayin ang mga bansa at gumawa ng preteksto ayon sa mga Polako. Mismong si Sikorski, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Poland, ang naghayag nito. Ibig sabihin, hindi na ito haka-hakang banta sa hinaharap tulad ng dati. Naalala nyo ba yung taong 29, taong 30? Hindi ito haka-haka, kundi mga totoong senaryong sinusuri na ng European Intelligence Agencies ngayon. Magbigay tayo ng guod. Anong meron tayo ngayong ika-15 ng Hulyo? Ang Russia sa buong kanlurang bahagi ay lalong nagiging mas mapangahas at walang takot. Hayagang minamanmana ng mga Su-30 na pandigmang eroplano ang mga hersisong militar ng Poland. Umiikot ang mga eroplanong pangmanman sa Baltic Sea at patuloy sinusubukan ng reaksyon ng NATO. Si Lukashenko ay pinipilit ni Vladimir Putin na sumali sa digmaan gamit ang pera at pananakot. Naghahanda na rin ang Minsk ng mga silungan laban sa bomba bilang pag-iingat. Alam ng kanlungan ang maaring maging wakas nito. Sa buong Europa, mula Berlin hanggang Vilnius, sabay-sabay nang naghahanda para sa isang hindi magandang mangyayari. At dito pumapasok ang pangunahing tanong na lumalabas mula rito. Bakit na yun mismo? Sa tingin ko, malinaw ang sagot. Dahil ang buong mundo, lahat ng atensyon, lahat ng rekurso ng Estados Unidos ng Amerika ay muling nakatuon ngayon sa gitnang silangan. Sa kipot ng Hormuz, sa Iran, sa presyo ng langis at iba pa. Sa mismong sandaling ito, habang hindi nakatutok ang Amerika sa Europa, lalo namang sinusubok ng Rusya ang kanlurang bahagi. Sinusubok nila kung may tutugon at kung ipagtatanggol ang Baltics kung may mangyaring masama. Sapat ba ang determinasyon ng NATO kung abala sa ibang digmaan ang pangunahing tagapagtanggol nitong Estados Unidos ng Amerika? Ibig sabihin, sinusubukan ng mga Ruso kung kayang sabay ng buong NATO ang dalawang labanan. Sa gitnang silangan at kung biglang sumiklab din sa Europa, na yon ipinapakita ng Europa na sapat ang kanilang lakas. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.